Do not shop. You're a stubborn child, weren't you? Beautiful. Very visually dynamic. Tell Edward how much it hurts. Tell him! You're alone. Because you're faster, but not stronger. I'm strong enough to kill you. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang romantic, fantasy film na tinatawag na Twilight. At bago tayo magpatuloy ay pasasalamatan natin ang pangalawang sumali sa official membership sa channel na ito, na si Zaid Dampor. At kung gusto nyong sumali sa official membership sa channel na ito, just click this join button para sa karagdagang suporta. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Kimi Hereha, Marvin Dino, Bong Asteg, Mo Amen Nasser, Dark Nero, Arnel Barda, Arman Andres from Abu Dhabi, Ethan Cambe from Lapu-Lapu City, Paul Narciso from Calinan Davao City, at Renanti Limos Nero from San Mateo Rizal. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang kwento ay nagsisimula kay Bella Swan na kailangang lisanin ang kanyang bahay sa Arizona para makabiyahe ang kanyang nanay at ang bago nitong asawa. Dahil dito, lumipat siya sa maliit na bayan ng Forks kung saan sinalubong siya ng kanyang ama na si Charlie, na isa ring hepe ng pulisya. Hindi sila gaanong nag-uusap dahil pareho silang tahimik na tao, pero hindi naman ito alintana kay Bella. Maya-maya, dumating si Billy Black kasama ang anak niyang si Jacob para bumati dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita. Ipinakita ni Charlie kay Bella ang binili niyang truck mula kay Billy para magamit niya sa pagpasok sa school, at tuwang-tuwa siya sa regalo. Si Jacob naman, na siya mismong nag-ayos ng makina, tinuruan siya ng ilang bagay tungkol sa sasakyan. Pagdating ni Bella sa bago niyang paaralan, medyo naiilang siya at parang hindi bagay. Pagkapasok pa lang niya, agad siyang nilapitan ni Eric at nagpakilala, nag-alok din ng tulong. Sa gym class naman, dahil sa kanyang pagiging clumsy, nakilala niya si Mike at si Jessica. Sa oras ng tanghalian, pinili niyang sumama sa ilang kakilala niya na naging grupo ng mga kaibigan. Hindi lang si Mike ang interesado sa kanya dahil pati si Tyler ay pilit pang nang-aasar kay Mike sa pamamagitan ng tangkang halikan si Bella. Biglang dumating si Angela at sinamantala ng mga babae ang pagkakataon para makipagkwentuhan kay Bella. Doon niya napansin ang isang kakaibang grupo na pumasok sa cafeteria. Nagtanong siya kung sino sila at ipinaliwanag ng kanyang mga bagong kaibigan na sila ang mga ampon ni Dr. Cullen. Kinuwento nila na galing ang mga ito sa Alaska ilang taon na ang nakalipas, at tinuturing silang kakaiba dahil lahat sila ay may relasyon sa isa't isa. Doon niya nakilala sina Rosalie at Emmett na magkasintahan, si Alice na may maikling buhok, at ang kanyang kasintahan na si Jasper na laging mukhang nahihirapan. At syempre, dumating din si Edward, na agad nakakuha ng atensyon ni Jessica. Sinabi pa ni Jessica kay Bella na huwag na siyang umasa na makalapit dito. Kahit sabihing hindi siya interesado, ramdam pa rin na may kakaiba kay Edward na bumabagabag sa kanya. Ilang sandali pa, pumasok si Bella sa isa pang klase. Habang nakatayo siya sa harap ng electric fan, umabot kay Edward ang kanyang amoy na tila hindi nito matanggap. Halata ang pagkailang ni Edward, na parang may naaamoy siyang hindi niya matiis. Inutusan siya ng guro na umupo sa tabi ni Edward, at hirap itong itago ang kanyang reaksyon, dahilan para ma-offend si Bella. Ang matalim na titig ni Edward ay sobrang nakakailang para sa kanya, kaya halos gusto na niyang lumipat ng klase. Nang pumunta siya sa opisina para magpa-transfer, nakita niyang nandoon na rin si Edward na sinusubukan ding gawin ang pareho, pero hindi ito pinayagan. Kinagabihan, hindi pa rin mawala sa isip ni Bella ang kakaibang tingin ni Edward. Kinabukasan, anabangan niya ito sa parking lot para kausapin, pero hindi ito dumating. Lumipas ang ilang araw nang hindi nagpapakita si Edward. Samantala, sa Mason County, isang trabahador ang nagtatakbo para sa kanyang buhay pero nahuli rin siya ng ilang nilalang na agad siyang pinaslang. Kinabukasan, sinabi ni
ni Charlie kay Bella na gagabihin siya dahil may investigasyong gagawin sa isang krimen sa Mason na pinaniniwalaang gawa ng isang hayop. Sa klase naman, nagulat si Bella nang makita si Edward na nakaupo na sa kanyang pwesto. Agad siyang umupo malapit dito, balak sana niyang makipag-usap pero inunahan na siya ni Edward. Humingi ng paumanhin si Edward kay Bella dahil hindi siya nakapagpakilala noong nakaraang linggo at maayos na sinimulan ang pag-uusap habang gumagawa sila ng team assignment. Ipinaliwanag niya na umalis siya dahil sa personal na dahilan at medyo awkward pero sinusubukan niyang makilala pa si Bella. Doon nalaman niya na ayaw ni Bella ng malamig o anumang may kinalaman sa lamig na tila nakakatawa para sa kanya dahil lumipat ito sa pinakamabasang estado sa buong bansa. Pagkatapos ng klase, ipinagpatuloy ni Bella ang paliwanag kung bakit siya lumipat sa Forks at nabanggit niyang gusto niyang bigyan ng kalayaan ang kanyang nanay. Ininterpret naman ito ni Edward bilang tanda ng kalungkutan. Nang itanggi iyon ng dalaga, umamin si Edward na hindi niya maintindihan si Bella dahil hindi niya kayang basahin ang kanyang isipan. Hindi ito napansin ni Bella dahil mas na-distract siya sa kulay gintong mata ni Edward na naaalala niyang dati ay madilim at matalim ang tingin. Hindi makahanap ng paliwanag, nagpaalam na lang si Edward at umalis. Habang papalabas ng school, nakita ni Bella si Edward na nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng parking lot. Biglang nawala ng kontrol si Tyler sa kanyang truck dahil sa yelo sa kalsada at diretso itong papunta kay Bella. Hindi na siya nakagalaw pero sa isang iglap ay lumitaw si Edward, pinigilan ang truck gamit ang kanyang mga kamay at agad ding nawala. Habang lahat ay nakahinga ng maluwag, nagdulot ito ng tensyon sa pamilya Cullen. Pagdating sa ospital, naroon si Charlie para kumustahin ang kanyang anak. Si Carlisle Cullen, na siyang doktor at ama ni Edward, ang tumingin kay Bella at tinanong kung may nararamdaman itong sakit. Sinabi niyang tawagin na lang siyang Bella at tiniyak na ayos lang siya. Nagpasalamat siya kay Edward sa mabilis nitong pagdating para iligtas siya, kahit hindi pa rin niya maintindihan kung paano iyon nangyari. Kalma namang sinabi ni Carlisle na baka nagkataon lang. Bago siya umalis, narinig ni Bella sina Edward, Rosalie, at Carlisle na nag-uusap tungkol sa insidente. Galit si Rosalie dahil nakialam ang kanyang kapatid, pero giit ni Edward, hindi niya kayang hayaan na mamatay si Bella. Napansin nilang nakikinig si Bella kaya hinayla siya ni Edward para makausap ng sarilinan. Sinabi niya na alam niyang siya mismo ang pumihil sa truck at hindi iyon basta aksidente. Sagot ni Edward, wala namang maniniwala sa kanya, pero tiniyak ni Bella na hindi niya iyon ikukwento kahit kanino. Hiningi ni Edward na kalimutan na lang ang lahat pero alam niyang hindi titigil si Bella sa paghahanap ng kasagutan. Kinagabihan, nagising si Bella na parang may kakaiba at naisip niyang nakita si Edward sa kanyang kwarto pero inisip na panaginip lang iyon. Kinabukasan, pilit niyang iniintindi ang nangyari pero naputol ito nang lapitan siya ni Mike at inimbitahan sa prom. Dahil distracted si Bella sa presensya ni Edward mula sa malayo, maayos niyang tinanggihan si Mike at sinabi na nasa Jacksonville siya sa araw na iyon kaya imbes ay imbitahin na lang si Jessica. Sa school trip, sinamantala ni Edward ang pagkakataon para tanungin si Bella tungkol sa biyahe niya sa Jacksonville. Nagulat si Bella kung paano niya iyon narinig pero umiwas na lang siyang sumagot dahil hindi rin naman sinasagot ni Edward ang mga tanong niya. Ipinilit ni Edward na kaya niyang pigilan ang truck dahil sa adrenaline rush pero hindi kumbinsido si Bella kaya inamin na niya ang totoong dahilan ng kanyang biyahe. Naputol ang usapan nila nang dumating si Jessica na masayang ibinalita na inimbitahan siya ni Mike sa prom. Pag-alis ni Jessica, muli siyang nilapitan ni Edward at sinabing hindi sila dapat maging magkaibigan. Nalito si Bella at naisip na mas mabuti pa sigurong tinamaan na lang siya ng truck kaysa magdusa sa ganitong kalituhan. Naiinis si Edward sa pagiging inosente niya kaya sumakay na lang siya ng ibang bus. Kinabukasan, dumating si Bella sa school at inimbitahan siya ng mga kaibigan na pumunta sa La Push Beach sa reservation para mag-surf at manood ng whales. Pumayag siya at habang kumukuha ng pagkain, biglang lumapit si Edward at binati siya, dahilan para lalo siyang malito. Nilinaw nito na ang sinabi niyang hindi sila dapat maging magkaibigan ay hindi dahil ayaw niya, kundi dahil iyon ang mas tama para sa kanya. Inamin ni Bella na iniisip niya na parang superhero si Edward na sinusubukang protektahan siya sa pamamagitan ng paglayo, pero sagot nito, mas kahawig daw siya ng kontrabida. Dahil kumbinsido si Bella na nagpapanggap lang si Edward, inimbitahan niya itong sumama sa beach pero tinanggihan nito dahil ayaw sa maraming tao. Kinabukasan, pumunta sila sa La Push kung saan halos walang tao, at nag-e-enjoy na sana sila nang dumating si Jacob kasama ang kanyang mga kaibigan. Nabanggit ni Jessica na samahan nila si Bella dahil hindi sumama si Edward. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa pamilya Cullen at kung gaano ito kakakaiba, lalo na't hindi sila pumupunta sa lugar na iyon. Habang naglalakad sa tabing dagat, tinanong ni Bella si Jacob kung bakit iniiwasan ng Cullens ang lugar na iyon. Sa una, nag-atubili siya pero kalaunan ay ikinwento na ang alamat
ng kanilang tribo, ang Qualots, na sinasabing nagmula sa mga lobo. Ang mga Collins naman, ayon sa kanya, ay kabilang sa sinaunang kaaway. Noon pa mang panahon ng kanyang lolo, nahuli nila ang Collins na nangangaso sa kanilang lupa. Pero nang mangako ang mga ito na iba sila at hindi magdadala ng panganib, nakipagkasundo sila. Hindi na raw muling babalik ang Collins sa lupain nila at hindi rin isa sa publiko ang kanilang tunay na anyo. Naguluhan si Bella dahil akala niya kakalipat lang ng pamilyang Collins sa bayan, pero nilinaw ni Jacob na maaaring bumalik lang sila kamakailan. Kahit nagdududa pa rin si Bella, pinaalala ni Jacob na isa lang itong alamat. Samantala, si Waylon ay nasa bangka nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Nagmadali siyang umalis pero pinigilan siya ng isang babae gamit ang kanyang sariling kamay at kakaibang lakas. Biglang dumating ang dalawa pang estranghero na tuluyang nagtapos sa buhay ng lalaki. Samantala, nagsimula na ring mag-research si Bella tungkol sa Quileute Legends at nalaman niyang may bookstore sa Port Angeles na maaaring may mga kasagutang hinahanap niya. Kinabukasan sa school, dahil maganda ang panahon, masaya ang lahat pero si Bella ay halatang balisa. Ipinaliwanag ni Jessica na hindi pumapasok ang mga Collins kapag maaraw dahil madalas silang magkampang kasama ang kanilang magulang. Dumating naman si Angela na tuwang-tuwang ibinalitang may prom date na siya kay Eric at iminungkahi niya na pumunta sila sa Port Angeles para bumili ng gown. Nakakita ng pagkakataon si Bella kaya sumama rin siya sa biyahe. Kahit magaganda ang lahat ng damit sa butik, napansin ng mga kaibigan ni Bella na hindi talaga siya interesado. Ang gusto lang niya ay pumunta sa bookstore. Kaya nagpaalam siya at nakipagkasundo na magkikita na lang sila mamaya sa restaurant. Pagkatapos makabili ng libro, naglakad siya papunta sa restaurant nang hindi niya alam na may nakamasid sa kanya. Habang naglalakad, may ilang lalaking nagsimulang sumunod at pinaikutan siya. Biglang may kotse na lumitaw mula sa kung saan at tinakot ang mga lalaki kaya agad silang umatras. Bumaba si Edward mula sa sasakyan at sa isang titig lang ay nakapagdulot siya ng matinding takot sa kanila bago niya isinama si Bella at umalis. Nang makalayo na, hiniling ni Edward kay Bella na kausapin siya para mailihis ang isip niya at hindi mawalan ng kontrol dahil narinig niya ang masamang plano ng mga lalaking iyon. Pagdating sa restaurant, humingi ng paumanhin si Bella sa mga kaibigan niya na paalis na sana. Nang makita nila si Edward sa tabi ni Bella, inisip nila na nagkataon lang na nagkita sila. Bago sila tuluyang umalis, tiniyak ni Edward na makakakain muna si Bella bago niya ito ihatid pauwi. Habang kumakain, iginiit ni Bella na kumain din si Edward pero sagot nito ay may sinusunod siyang mahigpit na diet. Naiinis sa mga iwas na sagot niya, nagdemand si Bella ng katotohanan at nagbanta na aalis siya kung hindi siya sineseryoso. Tinanong niya kung sinusundan ba siya nito dahil parang alam ni Edward ang lahat ng kinaroroonan niya. Doon na umamin ang binata na pakiramdam niya ay kailangan niyang protektahan si Bella. Sinubukan niya raw lumayo pero nagbago ang isip niya nang marinig ang iniisip ng mga lalaking nagbabalak sa kanya ng masama. Nabigla si Bella. Inamin din ni Edward na nababasa niya ang isip ng lahat maliban sa kanya. Pero imbes na matakot, naisip ni Bella na baka may mali sa kanya. Sa halip, inamin ni Edward na wala na siyang lakas ng loob para umiwas pa at hindi ito iniinda ni Bella. Sa pag-uwi, nagkadikit ang kanilang mga kamay at napansin ni Bella kung gaano kalamag ang balat ni Edward, bagay na pinag-isipan niya ng malalim. Habang dumaraan sila sa istasyon ng pulis, nakita niyang naroon pa ang kanyang ama kasama si Carlisle. Lumabas si Dr. Cullen at ipinaalam na inatake si Waylon Ford sa kanyang bangka ng isang hayop. Walang ipinakitang pag-aalala si Edward, pero si Bella ay nagdududa na ang nilalang na iyon ay paparating sa Forks. Lumapit siya sa kanyang ama para magbigay ng pakikiramay. Dahil malapit na kaibigan ni Charlie ang namatay, nagbigay siya ng pepper spray kay Bella para sa kanyang kaligtasan. Tinanggap niya iyon pero sa isip niya, mas lalo lamang tumindi ang kanyang pangangailangan ng kasagutan. Pag-uwi, nagsimulang mag-research si Bella tungkol sa tinatawag na Cold Ones. Nakahanap siya ng impormasyon online tungkol sa Night Demons, Elixir of Immortality, at nakakagulat na detalye tungkol sa mga nilalang na kahit patay na ay mabilis at malakas. Lahat ng ito ay tugma sa mga napapansin niya kay Edward. Pinakahigit, ang katotohanan na ang mga nilalang na ito ay nabubuhay sa pag-inom ng dugo. Kinabukasan, determinado siyang maghintay kay Edward sa school para hilahin ito papunta sa gubat. Doon niya siya kinompronta. Alam niyang napakabilis at napakalakas niya. Mapatla at sobrang lamig ang kanyang balat. Napansin niya ang pagbabago sa kulay ng mga mata nito at ang kakaibang paraan ng pananalita na parang mula pa sa ibang panahon. Hindi siya kumakain o umiinom at hindi kailanman nagpapaaraw. Nang tanungin niya ang edad, sagot ni Edward ay 17 at ganoon na siya halos isang siglo. Ngayong alam na ni Bella ang kanyang tunay na pagkatao, hiningi ni Edward na sabihin niya ito ng malakas. Isa siyang vampire. Pero inamin ni Bella na hindi siya natatakot dito kahit nabubuhay siya sa dugo dahil sigurado siyang hindi siya sasaktan nito. Hindi kumbinsido si Edward, kaya isinakay niya
niya si Bella sa kanyang likod at dinala ito paakyat sa bundok. Doon, ipinakita niya kung bakit iniiwasan niya ang araw. Nang i-unbutton niya ang kanyang polo, nakita ni Bella na kumikinang ang balat niya na parang diamante na may nakabibighaning ganda. Pero para kay Edward, ito raw ang balat ng isang mamamatay tao. Paliwanag niya, ang mga vampire ang pinaka-nakamamatay na predator sa buong mundo. Lahat ng kanyang katangian ay dinisenyo para maakit si Bella, pero kahit wala iyon, kaya pa rin niya itong bitagin. Masyado siyang mabilis at malakas, kaya wala itong laban. Pero hindi natinag si Bella, kahit umamin si Edward na noong una silang magkita ay halos hindi niya napigilan ang pagnanais na inumin ang kanyang dugo. Kahit ganoon, nagtitiwala pa rin si Bella sa kanyang pagpipigil sa sarili. Gayunpaman, lumayo si Edward, puno ng pagsisisi, at ipinaliwanag na iba ang kanyang pamilya kumpara sa ibang mga vampire. Natutunan nilang kontrolin ang kanilang uhaw at hayop lamang ang kanilang pinapatay. Pero ang amoy ni Bella ay unti-unting nagpapabaliw sa kanya, dahilan kung bakit galit siya noong una silang nagkita. Muli, ipinaalala ni Edward na hindi niya mabasa ang isip ni Bella kaya kailangan niyang sabihin kung ano ang iniisip nito. Doon inamin ng dalaga na ang kinatatakutan niya ay ang bigla siyang mawala. Nangako si Edward na hindi siya aalis dahil buong buhay niya'y hinihintay niya si Bella. Maghapon silang nagkasama sa kagubatan at mas lalo silang nagkakilala. Doon napagtanto ni Bella ang tatlong bagay. Una, vampire si Edward. Pangalawa, gusto nitong inumin ang kanyang dugo. At pangatlo, walang pag-aalin-lang ang mahal na niya ito. Nang dumating sila sa school gamit ang kotse ni Edward, lahat ng mata ay nakatingin sa kanila, lalo na ang pamilya ni Edward na halatang hindi sang-ayon. Sa paglipas ng mga araw, mas ilinaw kay Bella ang kanyang mga pagdududa. Nalaman niya na ginawa siyang vampire ni Carlisle matapos siyang dapuan ng Spanish flu noong 1918. Ang mismong desisyon ni Carlisle ang mas mahirap kaysa sa mismong pagbabago, dahil hindi lahat ay nagagawang tumigil kapag natikman na ang dugo ng tao. Ikinwento din ni Edward na naging vampira rin si Esme matapos niyang subukan kitilin ang sariling buhay. Ipinaliwanag niya na hindi siya umiinom ng dugo ng tao, hindi lang bilang respeto sa kanyang ama, kundi dahil ayaw niyang maging ganap na halimaw. Ang kanilang pamilya ay tinatawag na parang vegetarian dahil hayop lang ang kanilang pinapainan, na siyang dahilan kung bakit kulay ginto ang kanilang mga mata. Kinumpirma rin ni Bella na ibang mga vampira ang pumatay kay Wayne, at tinanong niya kung kaya rin bang magbasa ng isip ng iba ang pamilya ni Edward. Sumagot siya na hindi, dahil si Alice lang ang may kakaibang kakayahan, at iyon ay makakita ng mga posibleng mangyari sa hinaharap. Isang hapon, sinorpresa ni Edward si Bella sa bahay at sinabing bukas ay ipakikilala na niya ito sa kanyang pamilya. Hindi natakot si Bella sa ideya ng mga vampira, kundi mas inisip niya kung tatanggapin ba siya ng mga ito. Pero bigla ring umalis si Edward nang maramdaman niyang may tao sa paligid. Dumating nga sina Jacob at Billy upang bumisita at manood ng laro kasama si Charlie. Kinabukasan, dinala ni Edward si Bella sa kanilang malamansyong tahanan sa gitna ng gubat. Namangha siya dahil ang inasahan niyang madidilim na kulungan at kabaong ay kabaligtaran ng kanyang nakita. Naghanda pa ang mga colon ng Italia nung pagkain para kay Bella, kahit alam nilang hindi sila kumakain. Ngunit nang sabihin ni Edward na nakakain na si Bella, nagalit si Rosalie dahil sawang-sawa na siya sa pagpapanggap na walang panganib ang relasyon ng tao at vampira. Ipinaalala niyang kapag may nangyaring mali, buong pamilya ang damay. Kinausap din siya ni Alice at Jasper. Ramdam ni Jasper ang amoy na nakakaakit kay Bella kaya pinakiusapan pa siya ni Edward na huwag magkomento. Pero sinabi na rin ni Alice na nakikita niyang magiging magkaibigan silang dalawa ni Bella. Doon na nagpasya si Edward na ilayo muna si Bella at ipinakita sa kanya ang sariling kwarto na punong-puno ng libro at musika, pero walang kama dahil hindi siya natutulog. Habang nag-uusap sila tungkol sa musika, niyaya siya ni Edward na sumayaw, ngunit tumanggi si Bella. Pananggakwan siyang tuturuan, ngunit sinubukan muli siyang takutin. Gayunpaman, buo pa rin ang tiwala ni Bella at sinabi niyang hindi siya natatakot, kaya kinuha siya ni Edward, isinakay sa likod at tumalon palabas ng bintana. Tumakbo sila sa gitna ng kagubatan, tumatalon mula puno hanggang puno habang natatakpan ng ulap ang langit ng Forks. Nabighani si Bella sa tanawin at lalo silang napalapit sa isa't isa. Samantala, sa kabilang banda, may ibang grupo ng mga vampira na patuloy na nilalaro ang walang saysay na paghahanap ng mga pulis sa tinatawag nilang hayop na pumapatay sa mga tao. Isang gabi, habang kausap ang kanyang ina na si Rene, nabanggit nito ang plano na lumipat ng bahay sa Jacksonville. Pero sinabi ni Bella na nagsisimula na siyang masanay at masaya sa Forks. Agad nagduda ang ina na may lalaki sa kanyang buhay, pero bago pa makapagpaliwanag si Bella, biglang dumating si Edward sa kwarto. Inamin ni Edward na ilang buwan na siyang palihim na pumapasok sa bintana para panoorin si Bella habang natutulog. Sinabi niyang dumating siya dahil gusto niyang subukan ang isang bagay. Dahan-dahan siyang lumapit, pinigil ang sariling uhaw, at
at hinalikan si Bella sa labi. Para kay Edward, ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganitong bagay. Ngunit agad siyang umatras, natatakot sa sariling pagkawala ng kontrol. Sa halip, hiniling ni Bella na manatili siya buong gabi. At doon, nag-usap sila ng mas malalim, mas nakilala ang isa't isa hanggang sa sumapit ang umaga. Kinaumagahan, sinabi ni Bella sa kanyang ama na may date sila ni Edward. Laking gulat ni Charlie dahil inakala niyang mas matanda ito, ngunit ipinaliwanag ni Bella na kaklase lang niya ito. Lumabas si Edward upang magpakilala ng formal at nangako kay Charlie na maaga niyang iuuwi ang dalaga. Nabanggit niyang maglalaro sila ng baseball kasama ang pamilya niya, dahilan para malito ang pulis na ama. Sa kagubatan, ipinaliwanag ni Edward na maaari lang silang maglaro kapag may bagyo. Hindi agad naintindihan ni Bella, pero nang magsimula ang laro, nakita niyang bawat palo at suntok ng bola ay kasabay ng malakas na kulog at kidlat upang maitago ang ingay. Namangha siya sa bilis, lakas, at galing ng bawat isa sa pamilya Cullen. Pero gaya ng inaasahan, mabilis ding sumiklab ang tensyon lalo na kay Rosalie. Nagiging mas kapanapanabot ang laro habang ipinapakita ng mga vampira ang kanilang mga kakaibang kakayahan. Ngunit biglang nagkaroon ng bisyon si Alice, may paparating na grupo ng mga hindi kilalang vampira. Dahil sa nalalapit na banta, agad na nagsama-sama ang pamilya para protektahan si Bella. Paalis na sana ang mga estranghero, pero nahila sila ng ingay mula sa laro. Wala nang oras para mailayo si Bella, at kahit anong pagtatakip ang gawin ni Edward sa amoy niya, sobrang lakas pa rin ito at ramdam hanggang sa kabilang dulo ng film. Wala nang ibang paraan, kaya humingi ng tawad si Edward at sinabi kay Bella na manatili lang siya sa tabi nito. Dito natin nakilala sina James, Lauren, at Victoria. Kinausap nila si Carl, na ipinakilala ang kanyang pamilya at sinabing istorbo ang kanilang pangangaso sa laro. Humingi ng paumanhin si Lauren at sinabing hindi niya alam na kanila ang teritoryo. Nagtanong pa siya kung pwede pa silang makisali. Nakita ni Carl ang pagkakataon at pumayag, dahilan para makaalis din sina Edward at Bella. Pero nang umihip ang hangin at gumalaw ang buhok ni Bella, naamoy agad ni James ang kanyang dugo. Atraksyong hindi niya mapigilan, kaya sinubukan niyang lumapit. Agad namang pumagitna ang mga Cullen, lalo na si Edward, para pigilan siya. Sa tensyonadong sandali, iminungkahi ni Lauren na umalis na lang sila para maiwasan ang gulo, pero halatang hindi sang-ayon sina James at Victoria. Inutusan ni Carl ang anak na ilayo ang tao. Doon nagsimulang kabahan si Bella, dahil alam niyang simula ngayon, hindi na siya titigilan ni James. Ipinaliwanag ni Edward na nabasa niya ang isip ni James, isa itong bihasang mangangaso. At sa sandaling iyon, si Bella na ang naging pangunahing biktima niya. Ang tanging paraan para mapigilan siya ay patayin ang vampira, paghiwa-hiwalayan ang katawan, at sunugin ang mga labi. Pero habang hindi pa iyon nagagawa, kailangan nilang lumayo. Tumanggi si Bella dahil gusto niyang umuwi. Binalaan siya ni Edward na kahit saan siya magpunta, maaamoy pa rin ni James ang kanyang bakas. At sa ngayon, mas mahalaga ang kaligtasan ni Bella kaysa buhay ng kanyang ama. Pero hindi pa rin matanggap ni Bella ang plano at pakiusap niyang humanap ng ibang paraan para matakasan ang mga ngaso na kasalukuyan ng sumusunod sa kanila sa kagubatan. Pagdating sa bahay, sumigaw siya kay Edward na layuan siya at isinara ang pinto ng malakas, pinapalayas ito. Pero gusto lang ni Bella na umalis agad ng Forks. Tumulong si Edward sa pagbabalot ng gamit, pero hindi alam ni Bella kung paano ipapaliwanag sa ama na kailangan na niyang umalis dahil tiyak na madudurog ang puso nito. Habang nag-iimpake, sinabi ni Bella kay Charlie na nakipaghiwalay siya sa kanyang nobyo at kailangan nang bumalik sa Phoenix. Mula sa dilim, nakikinig si James sa bawat salita at lalo siyang nagka-interes kay Bella bilang bagong biktima. Sinubukan siyang kumbansihin ng ama na manatili dahil kakabalik lang nito sa kanya. Kung gusto talaga niyang bumalik sa kanyang ina, handa siyang ihatid sa paliparan. Pero nagpumilit si Bella na siya na lang ang magmamaneho at nangakong titigil sa motel kung mapagod. Nagmakaawa si Charlie na manatili na lang at gumawa sila ng mga bagay ng magkasama, pero mariing sinabi ni Bella na kung hindi siya aalis ngayon, mauulit lang ang nangyari sa kanyang ina. Umiiyak na umalis si Bella, habang wasak ang puso ni Charlie. Sa daan, biglang sumulpat si Edward sa bintana ng kanyang kotse. Sinabi nitong mapapatawad siya ng kanyang ama, pero hindi sigurado si Bella dahil narinig na niya ang parehong salita mula kay Renee noong iniwan nito si Charlie. Pinasiguro ni Edward na huwag na niyang isipin iyon, dahil mas mahalagang problema ang haharapin nila. Sinusundan na sila ni James. Kasama nilang maglalakbay ang EMTT, habang si Alice ay susunod sa isa pang sasakyan. Pero si Bella, hindi pa rin mapakali dahil iniisip niya ang lahat ng iiwanan niya. Pagdating nila sa tahanan ng Cullen, nadatnan nila si Lauren. Binalaan sila nito na sobrang delikado si James. Wala siyang kinalaman sa plano nito, pero sinabi niyang huwag nilang maliitin ang kanyang kakayahan. Sa 300 taon ng kanyang buhay, wala pa siyang nakitang katulad niya. Kaya naghanda
handa ang lahat para ilihis ang atensyon ni James. Kahit ayaw iwan ni Edward si Bella, alam niyang kailangan niya itong gawin para malayo ang mga ngaso. Nangako si Alice na iingatan niya si Bella at dadalhin ito sa timog. Si Rosalie naman, hindi ganoon kainteresadong tumulong dahil hindi niya nakikitang mahalaga ang tao. Pero ipinaalala ni Carl na bahagi na si Bella ng kanilang pamilya dahil kay Edward, at kailangan siyang protektahan anuman ang mangyari. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Edward kay Bella na siya ang kanyang buhay at gagawin niya ang lahat para muling makasama ito. Lumipas ang mga oras at makikitang nilagyan ng pamilya Cullen ng amoy ni Bella ang iba't ibang parte ng kagubatan para lituhin si James. Ngunit nang mahuli ni James ang kanilang taktika, bigla niyang binago ang kanyang estratehiya. Habang nasa hotel sina Alice, Jasper, at Bella, bigla siyang nagkaroon ng bisyon. Nakita niyang nag-iba ng direksyon ang mga ngaso. Sa pagkakataong ito, papunta siya sa isang kwarto na puno ng mga salamin. Doon napagtanto ni Bella na iyon ay ang ballet studio kung saan siya nag-aral noong bata pa siya. Sa oras na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Edward. Alam na nito ang nangyayari at sinabing sina Esme at Rosalie ay nanatili sa Forks para bantayan si Charlie, habang siya, si Carl, at EMTT ay papunta na upang sunduin sila. Ang natitirang pamilya ay magpapatuloy sa paghahanap dahil gagawin ni Edward ang lahat para maprotektahan si Bella. Maya-maya, nakatanggap si Bella ng tawag mula sa kanilang bahay sa Phoenix. Ang kanyang ina, desperado, ay nagtanong kung nasaan siya. Biglang si James ang sumagot sa telepono at sinabing madali lang hanapin ang tirahan ni Bella. Ikinwento niyang nadatnan niya si Renee sa bahay matapos makatanggap ng agarang tawag mula kay Charlie. Nakiusap si Bella na huwag itong saktan, at pumayag si James, pero may kondisyon. Dapat niyang iwan ang kanyang mga kaibigang vampira at magpunta mag-isa sa Ballet Academy. Kung hindi, malalagay sa peligro ang kanyang ina. Wala nang ibang opsyon si Bella kaya sumakay siya ng taxi habang hindi nakatingin sina Alice at Jasper. Sa isip ng dalaga, ngayon lang niya totoong naisip ang kamatayan, at sa pagkakataong ito, naging kaaya-aya ang ideya ng mamatay para sa isang taong mahal niya. Wala siyang pinagsisihan dahil sa lahat ng nangyari, nakilala niya si Edward. Pagdating ng hating gabi, pumasok siya sa madilim na ballet studio, may dalang pepper spray bilang sandata. Bigla niyang narinig ang desperadong tinig ng kanyang ina kaya agad siyang tumakbo para hanapin ito. Ngunit napagtanto niyang isa lang pala itong lumang recording na ginamit ni James bilang patibong. Pagkatapos, lumitaw ang nakakatakot na mga ngaso at ipinakita ang kanyang video camera. Balak niyang kuhanan ng video ang kanilang laban para lalong galitin si Edward at gawing mas kapanapanabot ang kanyang laro. Bilang huling depensa, ginamit ni Bella ang pepper spray ngunit lalo lang itong ikinagalit ng vampira. Hinayla siya nito at pinasimulan ang palabas. Dahil sa aksidente, nagsimulang dumyugo si Bella at halos mabaliw si James sa amoy ng dugo. Nilate niya si Edward dahil pinanatili nitong mahina at marupok ang dalaga. Sa isang iglap, sinira niya ang buto ng binti ni Bella, nagdulot ng matinding sakit. Justo sa oras na iyon, dumating si Edward at itinulak siya palayo, kahit na nahihirapan itong pigilan ang sarili dahil sa dugo ni Bella. Alam ni James na mag-isa lang si Edward dahil siya ang pinakamabilis sa mga Cullen, pero hindi pinakamalakas. Gayunman, ipinagpilitan ni Edward na kaya niya itong talunin. Subalit bago siya makalayo, nahawakan ni James ang kanyang paa at nasugatan si Bella sa salamin. Hindi nawalan ng pagkakataon ang vampira, kaya't kinagat niya ang pulso ng dalaga at nagpasok ng lason. Mabilis na sumugod si Edward para ipagtanggol siya, at naganap ang mabangis na labanan. Sa gitna ng deliryo dulot ng lason, naaninag ni Bella na unti-unting nakakalamang si Edward. Dumating ang iba pang mga Cullen at pinigilan siya dahil baka tuluyang magpadala ito sa kanyang likas na uhaw. Binigyan siya ng ultimatum ni Carlisle, hayaang maging vampira si Bella, gaya ng nakita sa mga bisyon ni Alice, o pilitin niyang sipsipin ang lason at huminto bago tuluyang mapatay ito. Habang lumulubog si Bella sa apoy at sakit ng lason, pakiramdam niya payapa ang kamatayan. Ngunit nang magmulat siya ng mata, nasa ospital na siya, kasama si Renee sa tabi ng kama. Ipinagtapat ng ina na nabalian siya ng binti matapos mahulog sa hagdan at mabasag ang bintana, pero alam ni Bella ang tunay na nangyari. Pinag-usapan nila ang paglipat sa Jacksonville, pero sigurado na ang dalaga na sa Forks ang kanyang lugar. Nang makaalis si Renee, lumapit si Edward at sinabing ligtas na siya, pero nananatili pa ring banta si Victoria. Nagpasalamat si Bella, pero inamin ng vampira na muntik na siyang hindi makapagpigil. Hinikayat niya itong lumayo at manatili sa Jacksonville para maging ligtas kahit mula sa kanya. Ngunit mariing tumanggi si Bella, hindi na sila maaaring magkalayo. Nangako si Edward na hindi na siya iiwan. Sa prom night, kahit may cast pa ang kanyang binti, nakita siyang perpekto ni Edward. Dumating si Jacob, dala ang mensahe ng kanyang ama, putulin na ang relasyon kay Edward. Pero bago
bago pa tumagal ang usapan, dumating na si Edward at kitang-kita ang tensyon sa pagitan nila. Hindi nagtagal, iniwan nila ang sayawan at nagtago sa maliit na kapilya. Doon sila sumayaw ng sila lang dalawa. Tinanong ni Bella kung bakit hindi na lang hinayaan ni Edward na kumalat ang lason para pareho silang maging vampira. Nagulat si Edward at tinanong kung sigurado ba siya sa nais niya. Sagot ni Bella, oo, gusto niyang makasama ito magpakailanman. Lumapit si Edward at hinalikan ang kanyang leeg, tinanong kung hindi sapat na magkaroon sila ng mahabang buhay na magkasama. Pansamantalang pumayag si Bella, pero alam niyang hindi iyon ang huli niyang desisyon. At sa hindi nila namamalayan, si Victoria ay lihim na nagmamasid, nagbabalak ng paghihiganti para sa pagkamatay ni James. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.